Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 5 at 6 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mabilis nga etong nasabing lalaki na gumawa ng isang pag-atake laban kay Rudo at kasabay na dumagungdong sa buong paligid ang napakalakas na tunog matapos nito. Ayon nga dito na kung kukunin nga daw ng isang lapastangang kagaya niya ang pagmamayari ng iba ay tila ba naghahanap nga daw ito ng sakit sa katawan at tinawag pa nga itong di umano'y espesyal at henyong binata sa kanyang tunay na pangalan na labis nga nitong ipinagtaka. Dooy inilahad nga ng nasabing lalaki na inilahad nitong si Injin ang tungkol sa kanyang pagkatao. Nagpakilala nga siya sa pangalang Zanka Nikju na siyang inatasan nitong si Boy Payong na maging tagapagsanay di umano ni Rudo. Aniya ay di nga raw niya sukat akalaing kinakailangan niyang ayusin ang klase ng pag-uugali mayroon etong binata at literal na turuan ng tamang asal. Pilit namang ipinapaliwanag nitong si Rudo na nagawa lamang niyang kunin ang kanyang pagmamay-aring stick buwat sa kanyang hinahabol di umano ang pusang tumangay ng kanyang pera. Wala namang paki sa nasabing payag etong si Zanka at kine-question pa nga ang klase ng pagpapalaki sa kanya ng ama at ina ng isang kagaya niya. Ang payag ng iyon ay literal na hindi nagustuhang marinig ng binata, lalo na't walang ideya etong lalaking kanyang karap sa klase ng buhay niya sa nakaraan. Ngunit do'y naalala nga niyang muli ang payag nitong si Regto na mas makabubuting manatili siyang kalmado sa ganoong mga klase ng pagkakataon at piliing unawain ang rason kung bakit ganoon ang kanilang nadarama. Kaya't sa huli ay kanyang napagtanto na siya ang punot dulo ng problemang ito mula sa pagkuha niya sa bagay na pinakaiingatan nitong si Zanka at mas minabuting humingi na lamang ng paumanhin at marang ipinaliwanag ang lahat sa lalaki niyang karap. Hanggang sa do'y kanyang napansin na mas naging kalmante na rin etong si Boy Stick at nauunawaang hindi niya intensyon na nakawin ang nasabing bagay. Katulad ni Rudo ay humingi nga rin siya ng paumanhin dahil sa nagpadala nga raw siya sa kanyang emosyon. Namangha naman etong si Rudo sapagkat totoong nga raw at epektibo ang turo sa kanya nitong si Regto. Habang etong si Zanka ay nakangiti pa ngang nawika na malaki nga raw ang inaasahan at tiwala niya sa kakayahan mayroon itong ating pangunahing tauhan. Natanong nga rin siya nito kung ano ang klase ng abilidad na kanyang tinataglay. Ngunit dahil wala pa ngang sapat na ideya etong si Rudo, kaya't kanyang tanging nasambit na may kaugnayan ito sa kanyang mga gloves na tinataglay, na muli namang ikinamangha nitong lalaking kanyang kausap. Hindi naman makapaniwala etong binata sapagkat tila ba ibang tao na nga raw itong kanyang kaharap kesa kanina na patuloy ngang ipinapaliwanag ang tungkol sa kanyang pinakaiingatang kayamanan na walang iba kundi etong kanyang lobstick na kanyang hawak-hawak. Natanong nga rin siya nito kung bakit nagpa siya etong si Rudo na sumali sa mga janitors. Eto namang binata ay naiisip ang kalagahan ng pagngiti upang mas maging kalmante ang kanilang talakayan. Subalit ang naging resulta nga nito ay literal na hindi maganda, habang isinasaad na sumali siya upang makakalap ng mga impormasyon na makakatulong para sa kanyang personal na mga adhikain. Bagyang napahinto nga etong si Zanka matapos ang kanyang sagot na nakuha. Kasabay ng pagpapahayag niya ng galit na nadarama hinggil sa tila ba nangungutyang klase ng ngiting pinapakita nitong si Rudo. Pilit namang ipinapaliwanag nitong binata na wala siyang hindi magandang intensyon sa klase ng ngiti na kanyang ipinakita at muli ngang sinubukang gawin itong muli sa ibang paraan na sadyang ngang hindi talaga kaaya-aya para sa paningin nitong si Zanka. Nagpatuloy ngang muli ang tensyon sa pagitan nitong dalawa at patuloy na nilait nitong si Boy Stick ang klase ng hangarin mayroon itong ating pangunahing tauhan na malamang nga daw ay walang kwenta. Tila ba gumuho ang mundo niya sa pantatrash talk nitong si Zanka para sa kanyang adhikain. At buwat doon ay talagang kumulo na ng gusto ang dugo nito at kanyang kalooban at binigyang diin na handa siyang gawin ang lahat at ibigay ang kanyang makakaya para sa sinasabi nitong lalaking kanyang kaharap na isa lamang basurang adhikain. Hindi naman na-intimidate itong si Boy Baston sa klase ng pagmumukha nitong si Rudo at kasabay na nagsimula ng baguhin ang kaanyuan nitong tinataglay niyang pagmamay-aring baston at nasambit na hindi nga raw talaga sila magkakasundo sa napakaraming bagay. Eto namang si Rudo ay mas minabuting kumuha ng isang bagay mula sa isang basurahan. Habang sinasang-ayunan etong si Zanka sa kanyang naging payag na hindi nga daw talaga silang dalawa ay magkakasundo sa napakaraming bagay. Hindi naman makapaniwala mula sa klase ng pagkilos na isinagawa nitong si Rudo etong si Zanka
at nasambit ang posibilidad na ang klase ng tunay na espesyal na kakayahan mayroon etong binata ay ang abilidad na gawing jinky ang anumang bagay na kanyang mahahawakan mga master. Literal na namang hanga etong si Zanka sa abilidad na tinataglay ni Rudo at nauunawaan ang abilidad nitong gawing jinky ang anumang kanyang mahahawakan. Isa nga daw siyang cheat code na posibleng rason kaya nasabi ni Engine na ang binata ay isang prodigy. Subalit ayon naman sa kanya na sa kabila ng pagiging isa marahil henyo nitong si Rudo ay wala pa rin siyang laban para sa isang kagaya niyang ordinaryong tao lamang. Kasabay ng pagbagsak nitong jinky ni Zanka sa mismong harapan ng gulat na ating pangunahing tauhan at di makapaniwala kung papaano ito nangyari. Mabilis siyang nilapitan nitong si Boy Baston at gamit etong kanyang jinky ay kanyang malakas na inampas ang pagmumuka ni Rudo. Tuloy-tuloy nga ang kanyang naging pagkilos laban dito sa binata na talagang hirap na depensahan ang lahat ng mga ito. Ninais naman sanang gumanti nitong si Rudo, ngunit madali lamang naiiwasan nitong si Zanka ang kanyang pagwasiwas at tanging tilamsik lamang ng kakaibang bagay ang naiwan sa pagmumuka nitong disappointed na janitor na mas minabuti ngang muling kutusan ang matigas niyang ulo at kasabay na pinahalik sa lapag. Patuloy lamang na minamaliit nga niya ang abilidad ni Rudo hanggang sa kanyang napuna ang tilamsik ng kakaibang bagay na dumikit sa kanyang pagmumuka na literal na nagpabago sa kanyang timpla. Pasintabi na nga lamang po sa lahat ng mga kumakain sapagkat ito nga ay walang iba kundi dumi ng tao. Hindi nga makapaniwala etong si Zanka na ang sandatang mapipili nitong binata ay isang lumat maruming plunger. Hindi naman nauunawaan nitong si Rudo ang mga pinagsasasabi nitong natatarantang janitor. Kaya't mas minabuti nga nitong binata na muling magsagawa ng pagwasiwas ng hawak-hawak niyang sandata na labis na pinandirian nitong si Zanka. Iwas dito at iwas doon nga ang pagkilos na isinagawa nitong si Boy Baston na ipinagtataka nitong binata. Iniisip nga niyang gumagana ang kanyang mga ginagawa sa kabila ng di niya maintindihan kung bakit biglang naging ganoon etong si Zanka. Nagpatuloy nga siya sa pagwasiwas nitong kanyang sandata patungo sa tumatakbong papalayong lalaki na pilit na siyang pinapahinto. Subalit wala nga siyang pake sa kanyang pinagngangawa habang ang mga tilamsik na mga dumi ng tao ay patuloy na dumadampi sa kasuotan mayroon etong si Boy Baston. Maya-maya ay may humintong sasakyan sa kanilang harapan at eto nga ay si Engine na nasambit na mukhang agarang nagkakamabutihang loob na etong si Rudo at Zanka. Habang ito nga ay nakandusay sa lapag na para bang nilisan ng kaluluwa ang kanyang katawang lupa. Pagkatapos noon ay makikitang inilahad nga ni Zanka habang sila ay nasa biyahe ang buong detalye ng nasabing kaganapan. At literal na lubang pinagtatawanan nitong si Engine ang kanilang ginawa at noon pa lamang siya di umano nakarinig ng isang labanan habang nagliliparan ang mga dumi ng tao. Doon nga lamang naunawaan nitong nahihiyang si Rudo ang dahilan kung bakit naging ganoon ang reaksyon ni Zanka habang sila ay naglalaban. Ayon pa nga kay Boy Payong na itinuturing na master sa nasabing lugar etong si Boy Baston. Kaya't ang labanan ito gamit ang dumi ng tao ay sadyang nakakatawang isipin di umano. Tuloy-tuloy nga lamang sa pagtawa etong si Engine habang nagmamaneho hanggang sa napansin itong binata ang isang pares ng paa na nasa likurang bahagi ng sasakyan. Ipinahayag nga din ni Engine na matapos ang kanilang interesanteng pagtatagpo ay eto nga raw si Zanka ang tatayong kanyang gabay kung papaano magagamit ang kanyang jinky ng mas maayos sapagkat siya ang pinakamahusay pagdating sa bagay na iyon. At literal na ang papuring natanggap nitong si Boy Baston mula kay Engine ay lubos niyang ninanamnam. Buwat ng anasabing individual ay kanyang tinitingala. Pagkatapos ay nabigla na nga lamang ito, buwat ng kanyang napag-alaman na kasalukuyang naroroon pala sa sasakyan etong babaeng nagngangalang Ryu. Wala naman itong paki kay Engine sapagkat ang kanyang atensyon nga ay nakatuon dito kay Rudo na napukaw ang interes ng naturang babae. Nahihiya nga etong binata sa harapan nitong babaeng halos kasing edad niya lamang. Nakasalukuyan nga rin ay natutuwa sa klase ng buhok niyang tinataglay at literal na di alam ang gagawin habang nasa tabi nitong si Ryu. Nakangiti namang nagsalita etong si Engine at nawikang oras na upang umuwi sa kanilang tahanan na wala ngang iba kundi ang janitor headquarters mga master.